Welcome back sa ating panibagong video tutorial. So for today's video guys, is yung gagawin ko is magwi-withdraw tayo ng earnings dito sa Rocket PH. Yes po, opo. So, andito tayo sa homepage ngayon ng Rocket PH. Okay? So, right now, in order to withdraw our earnings, all we need to do is punta tayo dito sa my profile picture mo dito banda na may 3 lines. And then, punta tayo ng Rocketeer dashboard. Okay? After that, may, dito? My wallet. Punta tayo dito sa my wallet. So, as of the moment, may earnings ako na 1,587.97. Okay? So, itong earnings ko is iniipon ko talaga siya simula yung first sale ko talaga guys is nung August 25. So, noong September, may sale din ako. Sa October meron din. Pati sa November. Okay? So, iniipon ko lang siya. Ayokong like, mag-withdraw ako ng pakonti-konti. So, i-withdraw ko siya ngayon guys kasi may paggagamitan. So, syempre gusto kong i-record para ipakita din sa inyo kung paano. Okay? So, before we do that, gusto ko lang malaman nyo na yung earnings pala dito sa Rocket PH guys is like for example, if yung price ng digital template mo is like for example 100, hindi talaga eksaktong 100 yung makukuha mo. Just like for example, itong lanyard ko, 100 talaga yung presyo ko dito. Since nakapending pa siya, nabawasan na siya agad ni Rocket PH ng 10 pesos. So 90 na lang siya. But not just that ha. Kasi kapag naging successful na yung status ng sale, is may bawas ulit. Okay? So, nakita niyo yan, lanyard siya, lanyard din dito. So, dapat magkapareho sila. Naging successful siya. So, yung lumabas is 87.99. Actually, hindi talaga fixed, guys. Hindi ko alam kung bakit. Kasi may times talaga na magkakaiba sa part ng processing fee. Kasi dito, same din naman na lanyard siya. Pero yung lumabas dito is 87.43. Diba? So, makikita niyo siya dito banda guys. Kapag nag-scroll kayo sa right, may makikita kayo dito na C breakdown. Hindi niyo pa siya o-open yung breakdown kapag nakapending pa yung status niya. Pero pag as long as naging successful na yung status, is pwede mo na siyang makita. Okay, so try natin i-click yung breakdown ng 87.99 na status. So from 100 na price mo, nagbawas si Rocket ng transaction fee na 10 pesos. Okay? Tapos may bawas ulit siya. Kapag naging successful, may bawas ulit siya na 2.01. Processing fee yun, guys. Okay? So, dito naman, kasi tingnan natin kasi 87.99 dito, 87.43 dito, kahit magkapareho lang silang lanyard, tingnan natin. 2.57 yung bawas sa payment processing fee. So, I think magkaiba talaga siya, guys. Dito naman, yung price ko dito is, ano ba to? A5. Okay, 149 yung price ko dito, guys. So, yung naging talagang total niya talaga kapag pumasok na yung earnings is 130.27. So, see natin yung breakdown. Tingnan natin magkano yung bawas. So, from 149, nagbawas si Rocket ng transaction fee na 14.90 at payment processing fee na 3.83. Okay? So, yan. So, may iba kasi guys na seller na yung presyohan nila dito, hindi talaga nila sinasagad na 100. May iba na ginagawa nilang 110 or 120 para yung mga bawas, kahit bawasan ni Rocket, is eksaktong 100 pa rin yung papasok sa earnings nila. Ako, hindi ko na like iniisip yung mga ganyan. Ginagawa ko na lang 100 as long as marami yung bibili. Bawing-bawi naman kasi, 'di ba? Yung 100 na nilagay ko na presyo is yun nga, dumami. So, yun, I think yan yung reason kung bakit mabenta yung lanyard ko kasi 100 lang yung bintahan ko. Isa ito sa reason kung bakit naging 1.5 to. Kung papasok tong tatlong pending na to, I think kaabot ito sa like for example
I think aabot ito sa higit kumulang like 1/8. So, yun. So, yun na nga, meron akong 1,500 plus na earnings dito. So, ita-try natin ngayon na i-withdraw. Okay? So, by the way pala guys ha, kapag magkakaroon tayo ng sale, ipapaalala ko lang sa inyo, huwag kayong mag-panic agad kung bakit hindi pa siya nagre-reflect dito. Okay? Kapag naka-pending pa yung status, hindi talaga siya mag-a-add dito. Baka kasi akala niyo, uy, may sale na ako, pero bakit zero pa yung dito? Kailangan natin hintayin guys na maging success siya. Normally, magkaiba yung parang duration niya ng pagpasok. Kasi yung napansin ko, may times na 1 week after 1 week papasok na yung earnings. Okay? May times din na aabot ng 2 linggo, ganun. So, hindi talaga siya magkakapareho. Yung ginawa ko lang talaga dito guys is hinayaan ko lang siya. Kaya hinayaan ko lang siya hanggang naging successful yung mga status nila. Kasi kung napansin nyo, yung last order ko dito na is November 7. So ano na tayo ngayon? Like November 19, 'di ba? November 19 tayo ngayon. So mahigit almost 2 weeks na, 'di ba? So magto 2 weeks na. So hindi pa rin siya nakapasok. So ah hinahayaan ko lang talaga siya. So yun na nga, since magwi-withdraw tayo ngayon, ititira ko tong tatlo. Okay, para may pag-iipunan pa rin ako, 'di ba? So I decided to record para malaman niyo rin kung paano siya gawin. Okay? So, gusto ko rin malaman niyo na first time ko rin gagawin to. First time kong mag-withdraw sa Rocket PH. So, sabay-sabay nating ah alamin kung magre-reflect pa siya sa GCash account natin real time or maghihintay pa ba ako ng ilang days bago siya papasok sa GCash natin. At malalaman din natin kung may mga bawas pa ba, 'di ba? Kasi 'di ba, sa 90 natin may bawas pa na transaction fee, may bawas na payment processing fee. So tingnan natin kung dito sa pag-withdraw is may babayaran ulit, may bawas ulit, 'di ba? So game na tayo. So since gusto kong i-withdraw siya sa GCash ko, gusto ko siyang i-transfer sa GCash ko. So, dito tayo sa send to wallet. Meron naman tayong bank account, pero gusto ko siyang automatic mapunta sa GCash ko. Okay, so try natin i-click yung send to wallet. And then may nakalagay dito nga, recipient name. So, ilalagay ko dito yung pangalan ko. So, yung nilagay ko dito is yung name ko sa pagkadalaga kasi yun yung name ng GCash, ng nasa GCash ko. So, dito, e-wallet, pili ka lang kung anong klaseng e-wallet yung papasahan mo. So, may nakalagay dito na CIS Bayad Center, Coins, DCPay, GCash, GrabPay, marami pang iba guys. Okay? So, pipiliin natin is GCash. Okay? So, guys, make sure lang guys ha na yung number talaga na ilalagay natin dito is yung number talaga natin. Kasi kapag na-confirm na to guys at mali yung ginawa mo, goodbye ka na lang siguro talaga. Kasi kahit ako hindi ko alam kung anong mangyayari after nito. Hindi ko alam kung pwede mo pa ba siyang ma-edit or anong mangyayari. Okay, so double check ko siya. Okay, okay, double check again. Okay, tama naman yung number ko. Okay, so ito na. The moment of truth, need na nating confirm and let's see kung real time siyang papasok. Dahil kung hindi, lalabas naman dito siguro kung ilang days mo siya makukuha or within 24 hours or after 5 minutes or etc. So let's see. Okay? Confirm na natin. Go! Okay, may another confirmation ulit. So yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, meron ulit bawas. Okay? Merong bawas ulit. So, um, I think guys, hindi siya real time. Kasi send it yung nakalagay dito eh.
i-cancel muna natin guys ha. Kasi nakalagay dito sa baba, payment reflects in your wallet in 2 to 7 days. Note that a 10% platform fee applies to all sales plus send-it fees. Fund transfer may vary. E-wallets 2 days. Credit cards 7 days. Direct debit instant. A transfer fee of 10 plus 12% VAT may also apply. So yun nga, yung pinili ko is e-wallet. So 2 days pala siya darating. So nakalagay naman dito is direct debit is instant siya guys. So napapaisip tuloy ako kung magdi-direct debit na lang ba ako. Kasi gusto ko instant kasi gusto ko na siyang gamitin talaga yung money. Okay, so try natin ito send to send to bank account. Okay? So, yung gagamitin ko na lang dito is yung account ni Habi. Okay? So, gagamitin ko yung video account niya. Kasi debit yun. Okay? So, try natin kung instant ba siyang magre-reflect. Okay? So, good luck na lang sa atin kasi hindi ko talaga alam dahil first time ko talaga to. Okay? So, tingnan natin. Okay? So, may video account si Habi. Hanapin lang natin video. Video Unibank. Tama ba? Unibank ba siya dapat? Or itong isa? Okay, I think ito. And then, yung account number. Double check talaga natin, guys. Triple check again. Okay, so try natin i-confirm. So again, may bawas siya. May bawas talaga siya na standard fee which is 11 lang naman, 11.2. I think yun yung sinasabi dito kanina na 10%, 'di ba? So, let's see. There is a 10 standard disbursement fee plus 12% VAT for all withdrawals. Okay, so naka-indicate naman pala dito. So, yung matatanggap mo daw is 1576.77. So, try nating check ulit sa account number just to be sure na tama yung yung account. So confirm na natin ha. Good luck na lang talaga sa money na to. Let's go. Transfer requested. Processing pa guys. So hindi naman nakalagay dito na real time. May nakalagay has been submitted. Please allow up to 3 business days for the funds to appear in your account. 3 days pa pala guys. Yung sabi dito is direct siya like instant. So tingnan natin sa account ni Habi is nag-reflect na ba siya. Okay? So good news guys, nag-reflect siya. Nag-reflect dito sa ni Habi. Okay? Papakita ko lang sa inyo yung so maipapakita ko sa inyo sa screen na proof na instant talaga yung pag-reflect ng transfer kung direct debit yung gagamitin natin. Okay? So, kahit naka-indicate doon na 3 business days, pero sa end ko is na-receive ko siya ng real time. Okay? So, may nakalagay dito ulit na kung e-wallet, yung gagamitin natin like GCash or PayMaya or ShopeePay or whatever, 2 days siya magre-reflect. Yung credit card, 7 days. Yung direct debit, instant. Okay? May mga fee, pero wag mo nang i-mind yun kasi like, hayaan nyo na. As long as may earnings tayo, go na go na. So, I don't know if may, dito, may mga status ng, natin,
Makikita ba natin yung mga withdrawal status natin dito ha? Tingnan ko lang kung makikita ba natin dito. View all transaction and withdraw funds. Balik tayo dito ulit kasi kung makita. Okay. So, ito na. So, nag-zero na siya kasi sinagad ko. And then, naka-transfer na siya. Bank transfer success. Disbursement. So, uh, wala siyang ano dito, pero nag-reflect talaga siya, guys. So, yun lang, super madali lang pala talaga. Kung may direct debit ka, guys, and gusto niyo like real time mo makuha yung pera mo, is yun na. Pero kung mahaba naman yung patience nyo, kaya nyo maghintay ng 2 days, is go for GCash. Okay? So, yun lang, and I hope meron kayong natutunan. So, very quick lang naman sana 'to, pero I think medyo napahaba. So, I hope meron kayong natutunan dito and aabangan ko kayo ulit sa susunod natin na video.